Yan ang mangyayari pag wala pong sapin. Galing pang Calamba Hills po ito. Dito lang malapit din sa amin ito. Sa Aerox, papalitan po natin ito. Harap at likod. Ang brand niya ay Pirelli. Ano po? May dala-dala pa ako. Talaga. Ayan, taga Calamba Hills po yan. Dito tulong niya, oh. Isang brand ng Pirelli, oh. Pangharap ito. 1180 by 14. Nagpapalit tayo, ang ganda pa. Bagong baklas lang ito. Ako pa lang, first time ko pa lang po ito mga agulong na ako ang magbabaklas ng kanyang mugs. Talagang wala pa pong gasgas yung kanyang mga mugs, ano. Stock mugs pa po ito, stock paint din po yan. Dito mga agulong, ng Aerox po natin sa tire machine yan. Buti na lang, naisipan ko po siya lagyan ng cover dito. Yung mga kantuhan po na yan ay kailangan po natin na make sure talaga na maprotektahan natin gawa ng iipit po natin ito sa tire machine. Once na wala po tayong cover ng ganyan at magkaroon tayo ng pagdaplis dito sa ating clamp, ay pwedeng magkaroon po siya ng malalim or masisira po ang pintura ng mugs ng ating customer. At naisipan ko nga po lagyan yan dahil isang Aerox po yan, minsan dumudulas po yan. Kagaya na nangyari dito mga agulong, at nilagyan po natin ng sapin yan. Tignan nyo ang nangyari dito. Oh, yan ang mangyayari pag wala pong sapin. Once na dumaplis po ang inyong clamp dyan at wala po tayong sapin or protect sa pinaka-clamp, ay ang mangyayari po niyan ay madidismaya ang ating customer sa ating ginagawa. Kaya kailangan make sure po natin na sa bawat pagkilos, lalong-lalo na sa tire machine, ay kahit veterano po tayo or baguhan, lalong-lalo na po sa mga baguhan, maging maingat po tayo sa ating ginagawa. Agaya ng nangyari kanina, kung wala po tayong sapin doon, ang mangyayari po niyan ay baka mapabayaran pa sa atin ang pagpapapintura ng kanyang mugs. First time lang po ito mga agulong na natanggal ang kanyang gulong, kaya wala pong sisihin dyan kundi ang gumawa. Ano po, tama po. At kailangan po talaga maging maingat po tayo sa ating mga ginagawa. Yan po ang lagi kong sinasabi sa inyo, baguhan man or veterano. Kagaya ko, kung hindi po tayo nagsapin doon ay sobrang dismayado na rin ako dyan. At mawawalan na rin ako ng gana sa aking trabaho. Kasi may nagkaroon ng gasgas sa hindi natin pag-iingat na sa ating mga ginagawa. At sa shoutout ko na rin po si Sir James Aris Bautista. Siya po yung may-ari ng mugs na yan at dinayo nga po tayo rito sa ating pwesto. Taga Pasiano po siya. Shoutout na rin po kay Sir Mark Anthony O. Angoloan. Maraming salamat sir sa pagbisita sa aking mga ina-upload at salamat din sa iyong suporta. Shoutout na rin po kay Sir Nathaniel Resi. Salamat din po sa walang sawang pagsuporta. Ganon din po sa aking mga new followers, sa aking mga followers. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta mula noon hanggang ngayon. Sa aking mga top fans, sa aking mga nag-share ng aking upload. Muli po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Dito mga agulong, sa unahan naman po tayo dumako. Ang kailangan po natin yan ay lagyan po natin ng sapin. Kung wala po tayong clamp protector, bumili po tayo ng ganito. Magkano lang naman po sa Lazada ito or sa Shopee. Magagawa mo nang maprotektahan ang mga ganitong mugs na pinturado. Okay naman po yan sa pag-ipit natin kahit walang walang tire protector. Ang problema lang po dyan, pag dumaplis po ng pinaka-clamp natin, ay magkakaroon po talaga ng gasgas. Or malalim po ang gagawin ng gasgas niyan pag dumaplis po ang ating clamp. Dito naman mga agulong, naglagay din tayo dito sa ibabaw ng allowance doon sa pinaka tire changer at sa pagitan ng mugs. Kaya ako po ginagawa yan para make sure po natin na hindi po sasayad ang pinaka-arm ng ating ginagawa rito sa mugs. Dahil minsan pag na-pepwersa po natin ang gulong or na-pepwersa pag-rotate ang gulong, sumasayad po ang ating arm dyan. Share ko lang din po about sa mga ganitong mga FI mga agulong. Once na tinanggal po natin ang tambutso, make sure po natin maganda rin po ang kondisyon ng gasket. Ang nangyari po kasi na ito, tinanggal nga po natin yung tambutso nito at binalik po natin ng maayos. Ang naging problema, namamatayan po ang ating customer
at tinawagan nga po tayo via messenger. Nasa kalahatian na daw siya ng daan, namatayan po daw siya. Ang sabi ko sa kanya, pupuntahan ko siya sa kanyang location, sabihin niya kung saang lugar. Kung napuntahan ko na po sa kanyang lugar, ang nangyari, hinigpitan ko po ang tambutso, nakaandar uli ang ating customer. Pag uwi naman sa bahay nila ay namatayan uli. Ang naging problema doon sa gasket, hindi natin alam kung nasira ko or palitin na po siya ng gasket. Ang ginawa ng ating customer ay bumili siya ng gasket at pinuntahan po natin sa kanyang bahay kahit alanganing oras na po. Kasi po ito ay service ng ating customer, hindi niya magagamit kinabukasan. First time lang po nangyari sa akin to, marami na po akong nabaklas. Ang experience ko rito, make sure po natin sa mga FI, yung mga gasket na tinatanggal natin or yung sa tambutso na tinanggal natin ay dapat suriin din natin kung palitin na or hindi. Make sure kasi minsan kagaya nangyari sa akin ay nagkaroon tayo ng issue pero hindi naman to issue. Talagang palitin siguro ang kanyang gasket dito. At muli hanggang dito na lang. Maraming salamat po.